Sakamoto Days Chapter 3. Nagsimula ang chapter kung saan, si Shin ay may tina-target gamit ang baril. Ang layo ng target ay mahigit kumulang na 5 metro, walang kung ano mang bagay ang nakaharang sa target, at ito ay walang alam na pinupuntirya na siya. Si Shin pala ay naglalaro lang sa karnabal, at hindi niya natamaan ang kanyang target. Hindi naman makapaniwala si Shin na hindi niya natamaan ito, at tinignan ang loob ng baril kung may mali ba dito. Kumakain naman ng ice cream si Mr. Sakamoto, habang naglalaro din ito ng baril, natamaan naman niya ang mga target, at nakuha niya lahat ng pa-premyo sa palaro, na ikinainis naman ng may-ari. Nang matapos na silang maglaro sa karnabal, ay may babaeng pulis naman ang lumapit sa dalawa para tanungin kung sa kanila ba ang motor na yon. Humingi naman ng tawad si Shin at sinabi na paalis na din sila para mag-deliver. Ang pangalan ng babaeng pulis ay si Nakase. Sinabi nito na, ang kinalalagyan ng kanilang motor, ay hindi pwedeng gawing parking. Nagdahilan naman si Shin na sandali lang daw sila, habang si Nakase, ay pinagalitan si Sakamoto, dahil daw na napakarami na ng bata ngayon, at dapat maging magandang halimbawa ang mga matatanda sa kanila. May nakita namang papel si Shin, at napansin na ang larawan ay si Mr. Sakamoto na nakamaskara, at nakasaad na, naghahanap sila ng impormasyon tungkol sa kanya. Ipinakita naman ng officer ang papel na kagaya ng nakita ni Shin sa dalawa, sinabi din nito na kung may alam ba sila dito, at ito din ang pinag-uusapan sa kanilang bayan. Ang misteryosong nakamaskarang bayani na, iniligtas ang mga tao sa isang bus hijacking. Natuwa naman ang dalawa sa kanilang narinig, habang ang police officer ay biglang nagalit, at hindi daw niya ito mapapatawad, dahil anong klaseng bayani daw ang gumagamit ng dahas, at huhulihin niya daw ito kahit anuman ang mangyari. Pinagpawisan naman ang dalawa sa sinabi ng pulis, habang biglang niyaya ni Mr. Sakamoto si Shin na umalis na sila, sinabi naman ni Shin sa officer na, ganoon pa man, ay wala namang nasaktan sa mga pasahero, at nagpaalam na din ito sa officer na magde-deliver na sila. Bigla namang nilapitang muli ng officer si Shin, at bakit alam daw niya na walang nasaktan sa mga pasahero, kahit hindi naman ito ipinaalam sa publiko. Pinagpawisan ulit ang dalawa, habang nagdahilan naman si Shin na, pula lang daw niya iyon, ang ibig sabihin din niya na sana okay lang nga daw sila, dahil matatanda na daw ang mga iyon. Lalo namang nagduda ang pulis, dahil alam niyang matatanda ang mga nakasakay sa bus. Nag-isip naman si Mr. Sakamoto na huminto na sa pagsasalita si Shin, at mabilis na tumakbo ang dalawa papalayo. Nalubuan naman si Nakase sa sinabi at ginawa ng dalawa, at sinabi din na, baka konektado ang ating mga bida sa lalaking nakamaskara, pipilitin din daw niyang malaman ang totoo sa kanila. Habang patuloy na tumatakbo ang ating mga bida, napansin naman ni Shin na humahabol ang police officer sa kanila, at napakabilis din daw nito. Napansin naman ng mga tao si Mr. Sakamoto, at kung bakit daw ba ito tumatakbo, may nag-alok naman sa ating bida na tikman ang kanilang paninda, hindi naman niya ito tinagdihan at nagpatuloy silang tumakbo pagtapos kunin ang binili nila. Bigla namang nawala ang ating mga bida sa paningin ng police officer, sila ay nagtago sa isang pader na may drawing na damit sa harap, at ipinasok ang kanilang mga ulo habang kumakain ng dango. Nasarapan naman si Mr. Sakamoto sa binili nilang dango, habang ang mga bata ay natatawa sa kanilang itsura. Narinig naman ng babaeng pulis ang pagtawa ng mga bata, na naging dahilan upang makita niya ang ating mga bida. Hinila ni Shin si Mr. Sakamoto para tumakbo na, nahihirapan naman si Sakamoto na alisin ang ipinasok nito sa kanyang ulo, at nung naalis na niya ito, ay nagtanong si Shin kung ano na ang kanilang gagawin. Habang tumatakas ang dalawa, may iniwasan at tinalunan si Mr. Sakamoto habang patuloy na tumakbo ito at lumiko. Tumalon din ang police officer, ngunit naapakan niya ang iniwasan ng ating bida, at ito ay isang sahig na bagong pintura. Ang basang pintura na nasa sahig, ay dumikit sa mga paa ng babae, na ikinagalit niya, at magbabayad daw ang dalawa sa kanilang ginawa sa kanya. Nagtago ang ating mga bida, kung saan sila bumili ng dango, nagsalita naman ang nagtitinda na kailangan nilang muling bumili ng kanyang paninda, dahil naitago niya sila, sinabi naman ng ating mga bida na busog na sila. Matapos makatakas ng dalawa, ang babaeng pulis naman ay kinausap ang matandang officer at sinaad, na wala pa daw nakakatakas sa kanya ng ganoon, at pinag-iinalahan niya din ang dalawa na konektado sila sa lalaking nakamaskara.
Sinabi naman ng matandang officer na, masipag daw magtrabaho ito, at kung nasasanay na ba siya sa kanyang trabaho. Sinagot naman ng babaeng pulis nang nakangiti ito at sinaad na, oo, sobrang nakaka-satisfy. Natuwa din ang matanda sa sagot nito, at patuloy na kinausap ang babaeng pulis, may kakaibang interes ka, na kasi, isa ka sa pinakamagagaling na ni-recruit, pero humiling ka na may talaga dito sa maliit na bayan. Sinabi naman ni Nakase na, dito daw siya nakatira dati, at may isang officer din daw ang tumulong sa kanya dito. Ang dalawa nating bida ay hindi pa din pala nakakalayo, at nakikinig sa usapan ng dalawang pulis. Patuloy namang nagsalita si Nakase at sinaad na, kaya gusto ko na matulungan ang mga tao dito. Sinamantala naman ng ating mga bida na tumakas, habang nag-uusap pa ang dalawa. Matapos maghiwalay ng dalawang pulis, ay magmamasid daw ulit si Nakase, may narinig naman ito na babaeng sumigaw na, tigilan niyo ako. Mabilis na nilapitan ito ni Nakase, at hinawakan ang kamay ng lalaki para pahintuin ito. Bigla namang hinawakan ng lalaki si Nakase, at tinanong kung sino ba ito. Sinabi naman ni Nakase na, isa akong pulis at bitiwan mo ako. May bigla namang nalaglag na isang paper bag na nanggaling sa lalaki, na pinulot naman ni Nakase, habang may biglang dumating na ibang tao, at tinanong kung anong kaguluhan ang nangyayari. Inilipat naman ang scene sa bahay ng pamilyang Sakamoto, kung saan habang kumakain sila, ay may mga ingay silang narinig sa kanilang lugar. May bigla namang nag-doorbell sa kanila, at ito pala ay ang matandang pulis. Humingi muna ito ng tawad sa abala, at sinaad na, ang kanilang bagong officer ay hindi pa daw bumabalik sa kanilang estasyon, at inakala nito na baka hinahabol niya ulit sina Sakamoto at Shin. Tinanong ng matandang pulis kung alam nila ang kinaroroonan ni Nakase. Bigla namang nagsalita ang anak ni Mr. Sakamoto, na gusto daw niya si Nakase, dahil nung nawala daw siya ay tinulungan niya ito, pinasan niya sa kanyang likod, at binigyan siya ng ice cream. Hinimas naman ng matandang officer ang ulo ng bata, at sinabi na, si Nakase ay isang mabait na babae, kaya nag-aalala siya sa kanya. Tinanong naman ni Shin si Mr. Sakamoto kung ano ang kanilang gagawin. Inisip naman ng ating bida na hanapin ito, para din makapag-exercise sila matapos maghapunan. Inilipat ang scene sa kinaroroonan ni Nakase, ito ay nakatali sa upuan, at kasama ang dalawang babae na tinulungan niya. Ang mga lalaki na humuli sa kanila, ay isang motorcycle gang, kinausap ng pinaka-leader ng gang na nagngangalang Ricky Kanehira si Nakase, at sinabi na, alam mo ba kung ano ang pinasok mong gulo? Ayoko sanang gawin ito sa'yo, ngunit dahil nakita mo ito, ay hindi pwedeng pabayaan ka na lang namin, masama ang lagay mo, lalo na't wala kang dalang baril. Sinabi naman ni Nakase na, kahit may dala akong baril ay hindi ko ito itututok sa'yo. Natawa naman ang mga lalaki sa sinabi ni Nakase, dahil napakatanga daw nito kung haharapin niya sila ng walang armas. Ibinalik naman ang scene kay Shin, kung saan nasa taas ito ng poste, at may naririnig itong mga boses na nanggagaling sa abandonadong factory, na ipinaalam naman niya kay Sakamoto. Natatakot naman ang dalawang babaeng kasama ni Nakase, ngunit sinabihan naman niya sila na, huwag mag-alala dahil po protektahan niya sila. Narinig naman ng boss ng motorcycle gang ang sinabi ni Nakase, at sinaad na, mga sira-ulo, paano mo sila po protektahan nang hindi gumagamit ng dahas? May bigla namang dalawang itim na bola ang tumama sa mga lalaki, at naglabas ito ng makapal na usok. Habang napapaligiran sila ng makapal na usok, ay sinamantala naman ng ating dalawang bida ito, upang makapasok sa loob. Kinausap ni Shin si Mr. Sakamoto, at sinabi ang mga lokasyon ng kanilang mga kalaban. Nagawang sipain ni Mr. Sakamoto ang isa sa mga motorcycle gang member. Patuloy na sinasabi ni Shin ang mga kinaroroonan ng kanilang mga kalaban, at matagumpay namang napapatumba ni Mr. Sakamoto ang mga ito. Nung maubos na nila ang kanilang mga kalaban, ay bigla namang nawala ang usok, at lumitaw ang pinalalagyan ni Nakase. Napatanong naman ang babaeng pulis, kung bakit daw biglang tumahimik ang kanyang paligid, at kung ano na daw ang nangyayari. Bigla namang tumayo ang leader ng gang, at aakmang atakihin si Nakase, dahil kasalanan niya daw lahat ito. Hindi naman pinahintulutan ni Mr. Sakamoto ito, at sinuntok niya ito sa mukha. Nang dahil sa pagtalsik ng leader, ay nakawala sa pagkakatali si Nakase, na naging dahilan ng pagkakatanggal ng kanyang piring sa mata.
Napagtanto naman ni Shin, na walang maskara na suot si Sakamoto, at nababahala ito na baka makita ng babaeng pulis ang ating bida. Tuluyan ang nakakita si Nakase, sa harapan niya ay nakatayo si Mr. Sakamoto, ngunit ang kanyang itsura ay nag-iba, at bumalik siya sa dati niyang pangangatawan. Ikinagulat naman ni Shin ang kanyang nasaksihan, bigla namang nagtinginan ang dalawang ex-hitman, at mabilis na tumakbo papalayo kay Nakase. Habang papatakas ang dalawa, ay napaisip naman ang babaeng pulis, dahil parang namumukhaan niya daw ang lalaking nakasalamin. Kinabukasan, sa bahay ng pamilyang Sakamoto, habang nagwawali si Shin, si Mr. Sakamoto naman ay kumakain ng sandwich. Nagtataka si Shin sa pagpayat bigla ng ating bida kahapon, at nasunog ba daw ang kanyang calories kahapon sa isang iglap lang. Inilipat naman ang scene sa estasyon ng pulis, kung saan tinanong ng matandang pulis, kung bakit nag-eehersisyo daw si Nakase. Sinabi naman nito na, naiinis daw ito, kasi wala man siyang nagawa sa nangyari kahapon. Napaisip naman si Nakase na, kung sino daw ang lalaking nakasalamin, dahil parang kilala niya daw ito. Ibinalik naman ang scene sa bahay ng pamilya Sakamoto, kung saan kinurot ni Aoi ang pisngi ng kanyang asawa, dahil hindi ito tumitigil sa pagkain. Humingi naman ng tawad si Mr. Sakamoto, habang si Shin, ay tinitignan ang larawan nila ni Mr. Sakamoto, kung saan payat pa ang ating bida, at mas magandang tignan daw ito kapag ganito ang kanyang katawan. Dito na natatapos ang Chapter 3 ng Sakamoto Days. Paki-follow naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share, at subscribe sa ating channel. Salamat!